Sa kabila ng naging desisyon na Pilipinas ang nanalo sa International Tribunal tungkol sa pag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, tila hindi pa din tapos ang China sa kanilang mga bala at talagang nais atang magkaroon ng bakbakan sa hinaharap. Bakit nga ba ayaw kilalanin ng China ang naging desisyon ng PCA o Permanent Court of Arbitration? Ano nga ba ang hawak nilang ebidensya o mapa na nagpapatunay na sila nga ang may-ari ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea? Bakit tila ayaw pa nilang magpatalo? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin ang mapang hawak ng China na nagpapatunay na sa kanila daw ang West Philippine Sea. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo sa West Philippine Sea. Paliwanag noon ni Justice Carpio, kabilang sa maritime rights ang karapatan sa mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Inisa-isa naman ni Father Ranillo Aquino, ang dekano noon ng San Beda School of Law, ang kabilang sa maritime zones natin. Una, ang territorial sea na nasa 12 nautical miles mula sa baybayin. Ikalawa, ang contiguous zone na nasa 24 nautical miles mula sa baybayin. At ang exclusive economic zone o EEZ na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin. Partikular anyang hiniling ng Pilipinas sa tribunal na pagtibay ng karapatan ng mga Pinoy na makinabang sa likas na yaman sa EEZ na inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto mo ng Pilipinas igit ang soberanya sa isang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi sa PCA ito dapat dalhin, kundi sa International Court of Justice ito dapat idulog. Kaya naman dahil dito, matigas pa ding ipinagpipilitan ng China ang kanilang 9-dash line na nakasaad sa kanilang lumang mapa na nagpapatunay umano na sa kanilang West Philippine Sea. Umano'y sinaunang datos kasaysayan ang batayan ng Beijing sa pag-angkin ng mga isla, bahura, bato, buhangin at tubig sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang mga datos na kanilang tinutukoy ay ang mga sinaunang mapa at dokumento. Sinaliksik ni Noy Supreme Court Senior Justice Antonio T. Carpio ang 15 mapa ng China na gawa ng mga opisyales o mamamayang Chino, 3 mapa ng China na gawa ng mga dayuhan, at 35 mapa ng Pilipinas na gawa ng mga opisyales o mamamayang Pilipino o dayuhan. Ang mapang pinanghahawakan ng China sa kanilang 9-dash line ay tinatawag ding 11-dash line ng bansang Taiwan. Ang mapa na ito ang makapagpapatunay umano ng mga nasasakupan at teritoryo ng bansang China at Taiwan. Ang mapa na ito ay nailathala ng gobyerno ng China noong 1 ng Disyembre 1947. Taong 1952, inalis ni Mao Zedong ang 2 linya sa mapa sa parteng Gulf of Tonkin dahil naman sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Vietnam. Hindi klaro sa kanilang 9-dash line kung ano ang mga specified na lugar at ang nasasakupan at nasa labas ng 9-dash line na ito. Marami ang nagsasabi na imbento lamang umano ito at isa lamang drawing. Para noon sa Malacanang, isa lamang drawing ang mapa ng China na nagpapakita ng mas malawak nilang sakop sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Muli na naman silang naglabas ng panibagong mapa na kung saan 10 linya na ang sumasaklaw sa sinasabi ng China na kanilang teritoryo na sumasakop na sa kabuuan ng South China Sea kasama na ang pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Ang 10-dash line na ito ay direktang dumadaan sa mga baybayin ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ipinapakita lamang sa bagong hakbang na ito ng China ang kanilang agresibo, subalit wala sa lugar na pagpapalawak ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa ruling noong 2016, hindi tugma ang historical claim ng China sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
Mahalaga aniyang naipunto ng tribunal na sa pagpirma at pagratipika ng China sa UNCLOS noong 1980s ay tinalikdan na nito ang kanyang historical claim sa teritoryo. Walang karapatan ng China na angkinin ng mga pinagtatalunang bahagi ng South China Sea dahil sa giit nitong 9-dash line. Mula sa Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga estruktura sa Panganiban o Mischief Reef, ang bahuray bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin din hindi na lamang ng Pilipinas at China kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mangingisda ay isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis ang mga tropa ng Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Abril 2012 naman nang magkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ng mga mangisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman na ang Baho de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 nang igiit ng China at ng Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang 9-dash line. Tahasang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. noon na nagkamali ang Administrasyong Aquino sa pag-atras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. The participation of the United States was to stop people from attacking each other. They think it's their job. Then United States told both sides, withdraw. Now if you believe your government, that is yours. Why will you withdraw? Sabi ni Locsin. Pero giit ng Noy Philippine Ambassador to the US Jose Quisha, China ang hindi sumunod sa kasunduan. We wanted an easing of tension. We thought China was acting in good faith when they agreed, and this is why I cannot understand why the President blames Secretary Albert Del Rosario for that situation, ani Quisha. Kasabay nito, inatasan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senator Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababain ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. My mission generally was to de-escalate the tension in Shoal. Specifically, it entailed the reduction of the number of Chinese ships in the area. The issue of sovereignty was not covered and was never discussed, ani Trillanes sa isang Facebook post. Matagumpay aniyang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula 80 hanggang 100 pababa sa 3. Ang pagtanggi ng China na iatras ang 3 natitirang barko ang naging mitya para isulong ng Administrasyong Aquino ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Formal nang naisampa ang kaso noong Enero 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklawang Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong Setyembre 2012. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Huangyan Island dahil sila umunong nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte, nagpa siya ang arbitral court na walang basehan o karapatan ng China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. The tribunal concluded that, to the extent China had historic rights to resources in the waters of the South China Sea, such rights were extinguished to the extent that they were incompatible with the exclusive economic zones provided for in the convention, ayon sa award ng tribunal. Tungkol naman sa Mischief Reef, sinabi ng tribunal na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar nang magtayo ito ng mga estruktura at artipisyal na isla sa Mischief Reef at mangisda ang mga Chinese nang walang pahintulot ng Pilipinas.
Ang Pilipinas at ang bansang China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking mga bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong 2013. Ang tensyon ay tumaas na ng tumaas nang ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak ng mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng dagat, paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Tumangging lumahok ang China sa kaso. Sa kabila nito, bilang isang malakas na pasya laban sa China, ang desisyon ay nagbibigay ng walang pahiwatig kung ano ang mga susunod. Mahigit sa 6 na taon nang nakakalipas, wala pa ring nagaganap na pagbabago. Patuloy pa ring nanghihimasok ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!